nga pala kaming gumising ngayong araw. Pasado alas 7 na ngayon ng umaga mga mare at ang usapan namin kagabi ay alas 8 kami aalis. Dahil nasa sobrang aga ng lakad namin ngayon ay kagabi pa lang ay naligo na kami. Mahirap man paniwalaan mga mare pero yun yung totoo, naligo ako. Nagsuot na nga rin ako ng makapal na jacket at hindi nga pala ako magsusuot ng bonnet ngayon for today's video. Feeling ko kasi kaya ko naman yung lamig sa labas at hindi naman kami maglalakad. Pero sa totoo lang mga mare, gusto ko lang naman talaga i-flex yung hair clip ko na nabili ko sa Temo. O Jiva, sino ka dyan? San Binyagan? Ilang minuto nga lang pala ang nakalipas at andito na pala sila Beshi. Sila pala ang makakasama namin ngayong araw na ito. Actually, kaming apat naman talaga lagi ang magkakasama at nagahay pa nga. Kabayan! Kabayan ka? Kabayan. Gago. Ayan guys, palis na kami. Andito na yung sundo namin. Aray ko. Good morning. Anyway mga mare, ngayong araw nga pala ay pupunta kami sa Charlottetown. Pero hindi pa gala ang aming pakay kung bakit kami pupunta doon. Pupunta nga pala kami sa Canadian Blood Services na located lamang sa Charlottetown kung ikaw ay taga PEI. At for today's video nga mga mare, tayo ay magdodonate ng dugo for the second time. At pagkatapos nga ng kulang isang oras na pagbibiyahe ay nakarating na rin kami. Ang sabi ko nga sa inyo mga mare, ito na yung pangalawang beses namin na magdodonate pero lagi pa rin kami nagpapapicture dito. At pagkatapos nga namin magpicture-picture, ipapasok na nga kami sa loob. At dyan nga pala sa loob ng building na yan ang blood donation. At kung gusto nyo rin pong mag-donate mga mare, ito po yung address nila. Wala naman po tayong babayaran na kahit ano pag nag-donate tayo. Pero ang maganda po doon mga mare, marami tayong matutulungan. Anyway, pagpasok nga pala natin sa loob, diretso lang kayo dito sa may kanan. Dito nga pala yung sabitan or lagayan ng mga jacket. Hindi naman natin kailangan magsuot niyan dahil hindi naman malamig sa loob. At bukod pa dyan mga mare, mahihirapan din tayo mag-donate kapag nakasuot tayo niyan. At pagkatapos nga namin isabit yung aming mga jacket ay dumiretso na nga kami dito sa receptionist. At dahil nga ito na yung pangalawang beses naming magdo-donate, meron na kaming donor card. At kung kayo naman po ay first time donor, hihiramin lang nila yung health card nyo para sa info. Para magawan din kayo ng donor card. And after nga ng 1 to 2 weeks ay di-deliver din naman sa address nyo yung ganitong card. At para nga sa susunod na magdo-donate kayo ay ayan na ang gagamitin nyo. At pagkatapos nga kaming asikasuhin ng receptionist, pinaupo lang kami sa harapan ng maliit na computer na ito. Anyway mga mare, bago nga pala tayo mag-donate, may ilang katanungan nga pala sila tungkol sa ating kalusugan na manggagaling sa computer na ito. Anyway mga mare, sa mga magtatanong po dyan, uunahan ko na kayo. Char. Kailangan ko pa po bang magpa-appointment bago pumunta dito or okay na hindi? Nung unang beses po na pumunta kami dito para mag-donate is nagpa-appointment po kami. Pero po itong pangalawang punta namin, wala po kaming appointment. Nung nag-try po kasi kaming mag-book ng appointment, ang sabi po nila ay puno na daw po yung schedule. At sa aming ang tatlo, si Beshi lang ang may appointment para sa araw na napili namin. Sinubukan lang naman naming mag-walk-in pero aakalain mo ba na pwede pala ang walang appointment? At sa dami nga ng aking kwento ay nakarating na pala ako sa video na ito. At pagkatapos nga nating sagutan yung mga tanong dun sa computer, i-check naman nila yung mga dugo natin kung pwede ba tayong mag-donate. Ito nga pala yung mga bag na paglalagyan ng dugo na kukuhanin sa atin. Pero parang hindi naman yan magagamit lahat. Ang alam ko, isang bag lang at 4 na tube. At sa mga oras ngayon mga mare ay iniintay ko na lang na tawagin ako. At habang naghihintay ka nga, hindi ka rin magugutom dito. Meron silang mga biscuits at mga chips na pwede mong kainin ng libre. At meron din naman silang tubig pag nauuhaw ka. Sa mga oras na ito ay si Beshi na ang naunang kuhanan sa amin. Gusto pa niya magpa-picture. Abot ka naman eh. At pagkatapos nga ng ilang minutong paghihintay ay ako naman ang sumunod. Hindi naman masyadong masakit ang pagkatusok ng karayom sa akin. Hindi katulad nung una akong nag-donate. Sa totoo lang mga mare, ilang beses na rin akong sinaway siya na bawal nga daw mag-video. Pero matigas talaga ang mukha ko, nag-video pa rin ako. Anyway mga mare, kung gusto nyo pala mag-book ng appointment, i-download nyo lang ang application na ito. O di kaya naman ay dumiretso kayo sa website nila. Kanchana! At pagkatapos ng ilang minuto naming pag-donate, sa totoo lang mga mare is mabilis lang naman talaga. Pauwi na kami, kinuha lang namin yung aming mga jacket. At hindi na nga namin naipakita sa inyo yung video. Pero bago kami umalis ay kumain muna kami dyan ng snacks. At eto nga may take out pa. Nag-sis? No! Pag itong dalawa na kahit saan.
talaga eh. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, paki-like and share na lang po. At paki-comment na lang po kung saan po ang lugar niyo dito sa Canada para alam po natin kung saan nakarating ang video na to. At baka po may malapit sa inyo ng Canadian Blood Services kaya mag-donate na rin po kayo. Salamat po sa panonood!